gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Good morning, Eastern Visaya. Maupay nga aga. Good morning. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visaya. Yes, good morning, Eastern Visayas. Maadjong buntag, Eastern Visayas. Sa tanan nga mga nagtanaw karon dinhi sa atong Sibianan sa 104.7 FM o gyud man sa Tibok Eastern Visayas pinagi sa atong mga sister stations, pinagi sa Radyo Pilipinas sa Calbayog City, ato makauban karon si Miss Chairman Prieto, Radyo Pilipinas Borongan Eastern Samar si Miss Daisy Belizar, o ingon man sa Baybay City sa DYDC, ato makauban this morning si Glody Kayonda, o ingon man sa report sa Philippine Information Agency si Sir Rod Victoria. Atong mabati ang mga nagkalinlain nga mga informasyon dinhi sa atong mga kalabuan sa tibuok Eastern Visayas. I hope okay ra ang kabuntagon karon mga higala. Galing mo higalag-alagad sa kahanginan Gemma Destriza o diri sa Master Control ato katugbang si Noel Palogod, pinagi sa support sa atong admin staff sila si Miss Rosemary Mikati, June Amora o Igoy Paul, of course atong station manager Dudens Alaras, o ingon man sa kontribusyon sa atong mga frontliners sila si Aljon Malot, Miss Ria Mikati, Ruel Bugnos Jr., Miss Dalia Orita Atuil o Jevic. Ato ipadangat ang mga informasyon, mga nagkalinlain nga mga informasyon sa Tibok Eastern Visayas. O kumusta ang lakat sa panahon karon diha sa tagsatag sa ninyo ka mga dapit. Welcome diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte. Wa man ta makatagamtam karon early this morning og pag-uwan-uwan pero atong gibati karon ang katugnaw, no? Oo. Usahay pud nay pag-uwalin dahaw pero lahi ra jud sa miaging mga adlaw mga higala. And then sa atong supply sa kuryente ug tubig, thank you so much Soleco. Mag low voltage ta karon diri, no? Low voltage diri sa Radyo Pilipinas, piti lang magdadyo ning ato nga mga kahimanan diri. Ako ba jud mag-post na jud kay masuko na sa Soleco usahay. Oh, ila ipadangat dito ang ilang mga kasuko.
Okay, so it's Monday mga higala. Size na ning buwan sa January 2026. Ilang tulog na lang mahumana pod ang January, mahumana pod musod na pod ang February niini. So, manghinautang nga nindot gihapon ang idyudhang kabuntakon ug sa tong peace and order situation diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte. Overall nato situation is peaceful ang atong lalawigan, no? Usa ta sa mga malinawon nga lalawigan sa tibuok nasod sa Pilipinas. Okay, so kumusta man mudhang tanan ang atong RSPC diri sa atong diri gipahigayon sa Sogod National High School na sa laing activities ang ato diri ang lungsod sa Sogod. Ari na po ipahigayon ang ato nga mga laing sports activities sa atong lalawigan. So, naana po diri sa Region 8, no, ang umaabot na po nga activities sa ato gihapong kining mga kalihukan nato sa paugnat sa kusog sa ubos sa pagdumala sa Department of Education. So good morning again. I hope okay ra ang inyong mga kabuntagon diha mga higala. Kumusta man mo diha, no? Kumusta man? Oy, Viva Pit Senior kagahapon ang atong fluvial parade diri sa kadagatan, diri sa Sogod Bay area. Anindot kaadyo, mabulokon kaadyo. Ay contest pod. Oy, ang anak pod sa ato dihang igagaw si anak ni Yvette. O mo nahimong miss sinolog sa Sogod 2026. Viva Pit Senior. Kay hapit na pag-fiesta ni Parinoel Palugod diha sa Barangay Pandan. So diri sa atong parokya, diri sa Sogod, sa unay bahuan, duha na lamang ang magfiesta sa parokya sa Balang Bata sa Konsolasyon ni Reverend Father Dodong sa Avedra o diri sa Barangay Pandan kang ilan ni Parinoel Palugod. Okay. Magpangpawong naman dali naman mapawong diri. Okay, so mangumusta ta atong unahon mga higala pagpangumusta ang ato nga mga silingan nga mga taga Eastern Visayas. Kumusta ka pud sila didto? Wa ba kay tugnaw didto, no, sa ilang mga dapit o wa ba kay pag-uwan-uwan ang kining amihan. Mo'y nagdala karos kabugnaw. So signal check una ta mga pangumusta, apil na ang mga situational reports atong unahon ang Lagway sa ilang lugar karon sa Radyo Pilipinas sa Calbayog. Pilagi ni Miss Charmaine Prieto. Good morning, Miss Charmaine. Good morning, Eastern Visayas. Yes, sir. Yes, good morning, Miss Charmaine. Good morning, Calbayog. Yes, good morning Ate Gemma Distriza. And Yes, good morning. Sa mga kaupo dida sa Master Control nga sa bugos nga pwersa sa RP Sugod sa pagpanguna ni SM Dindo Alaras. Good morning man sa aton sister station sa Radyo Pilipinas Borongan. Good morning Ate Daisy Bilizor. Ngan sa mga kaupo dida sa Master Control nga sa bugos nga pwersa sa RP Borongan sa pagpanguna ni SM Ruth Rivera Abunda. Good morning sa aton igkasi PCO, Sir Rodrigo Victoria Tikang sa Philippine Information Agency, PIA Biliran. And yes, good morning Kuya Glody Kayundak, tikang naman sa DYDC-FM, tikang sa VSU, Bye-Bye City, Leyte. Nandinhin naman sa Radyo Pilipinas Calbayog sa ngaran sa aton acting station manager Hinaro Navalon. Ako ani makakaupod Charmaine Perito Balvas, ngan kaupod naton sa Master Control si Engineer Joven Cardenas. Okay, so update anes ang kamutangan sa panahon. So Ate Gemma, Ate Daisy, Kuya Glody, ngan Sir Rodrigo. So ang panahon naman din sa Calbayog, no? So tikang pakahulop in sigidas ang pag-inuran sugad man yan liwat nga aga Inagiinuran lagi hapon may da 65% chance of rain. Magpapadayon pa ini kutob kulop maghitaas pa around 70% kutob 75% chance of rain. Kusabton mga magkakagawa sa nera mga panimalay diri malimot
nga pagdarasan proteksyon sa lawas, sugad sa raincoat, diri nga ni kapote o payong para naton malikyan ang pagkasakit. Update sa pagtagatubig Calbayog Water Company Incorporated. So good news sa mga concessionaires, waray service advisory nga ginpalusad. Hiunaw san pagkaluya o pagkawara san abid san tubig. Sugad man sa pagtaga-kuryente sa Malcuuno, usab pa nga good news sa mga MCOs, waray liwat service advisory nga ginpalusad hiunong naman san pagkaparong san kuryente. Lugod good news tikang sa Malcuuno kundiin padayon ang buhatan san pag-energize o pagpaabot san serbisyo pan-elektrisidad sa mga komunidad pinaagi san Hatag Lamrag Light a Home program. Kundiin ang era last nga manilampuson nga aktibidad sa tunaglabay Viernes Enero 23, kundiin 34 nga household beneficiaries sa Barangay Basud ug 75 nga household beneficiaries sa Barangay Carmen dinhi sa siyudad sang Calbayog ang naabutan reliable nga supply san kuryente. So dirlay ni basta nga kuryente kundi naghahatag luwat ini sin safety sa lugar ug magahatag sin mas mahayag nga kabubuwason sa mga pamilya. Ang update gihapon dinhi sa Calbayog kundiin ang alkalde nakig-meeting kaupod ang Exact Medical Services sa Pasig para pakusgon ang partisipasyon sa syudad sa Universal Healthcare UHC program. So gintukay pa dinhi sa meeting ang pagpalaksi sa proseso sa UHC registration linabi na para sa mga pamilya nga labi nanginginahanglan sa mga serbisyo medikal. Okay, para naman sa mga update na naandam dinhi sa Radyo Pilipinas Calbayog, mga balita. Headline, mga bagito nga campus journalists sa Calbayog Pilot Central Elementary School nanguna sa Regional Schools Press Conference 2026 ng probinsya sa Northern Samar, ginduduso ang pagkamayada Eye Care Center. Ang detalye ato nagsusunod sa second part sa atong programa, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, daghang salamat Miss Charmaine sa imong pasina og situation report gikan diha sa Calbayog City. Good morning, Eastern Visayas. Yes, atong pangumustahon karon ang sitwasyon dito sa Borongan, Eastern Samar. Pinagi sa atong very pretty this morning, Miss Daisy Belazar. Miss Daisy. Good morning, Eastern Visayas. Hi Miss Jima, magandang morning. And sugad man hito naton mga kaupod para hitaton pan Lunes nga edisyon. Taramdan Good Morning Eastern Visayas, January 26, 2026. So malipayon nga pagkarampang magandang morning hito naton mga kaupod. Miss Charmaine, Radyo Pilipinas Calbayog, Mr. Rodrigo Victoria, Radyo Philippine Information Agency Habiliran, and we have for the first time mamimit ko ang angkor hiton na DYDC hiton Eastern VSU. Visayas State University. Okay, pagsyahan ko pala ang pag-angkor. Nadugangan na liwat ngayon kita, Marisyo na ngayon ito atin programa. Magandang morning, Mr. Glody Kayunda. And sugad man nato nimo mga kaupod dida. So far, sitwasyon diha probinsya ito ni Eastern Samar, maoran kami just like hadton RP Calbayog, an imo report mi Charmaine. Kami damantikang kakulop nga adlaw dara hiton ipikto hiton shear line. So amo ito na tapo hiton amon mga estudyante haton mga campuses iton Eastern Samar State University nga today magbabalik hadton ira face-to-face classes matapos haros 2 ka bulan nga online learning kay darahaton ira mga structure nga naapiktuhan dadahaton October nga linog diha probinsya ni Eastern Samar. So finally magkakabalik na iton mga estudyante, marisyo na kami diha syudad hiton Borongan considering nga
iton Eastern Samar State University main campus aadi hiton syudad. So balik na gihapon iton man nagninegosyo dida and balik iton karisyuhan o iton karisyo hiton presensya hit aton mga college students dedi hiton na may ada barangay Tabunan and may Pangdan nga area. Ngan syempre nga di gihapon iton syudad hiton na Borongan. Kaila sa ring pa medyo mauran-uran iton panahon didi kailangan may ada daragi hapon nga payong darahiton na share line and na obserbaran gihapon namon didi may ada mga local government unit nga may ada mga libre sakay may ada adjustment haton ira dadaman biyahe dara kay dadad unira aton piranira nga mga estudyante nga diton pira nga campus iton Eastern Samar State University hapag babalik aton ira face to face classes and dara ngayan hiton makasag nga gale force winds may daliwat didi mga kadagatan parte iton kadagatan nga diri pwede magbiyahe ginsuspender hiton Philippine Coast Guard adton na biyahe kadagatan tikang Artiche, San Policarpo, Oras Dolores can Avid, Taft Sulat, San Julian, City of Borongan, may dulong Balangkayan nga datubtob Halurente darahiton mabalod nga panahon, no? So diri la ni pwede magbiyahe labi na para tun aton mga parapanagat bawal laanay adton paglawod yan na kay masyado hinka higtaas iton mga balod. Hapag taga kuryente waray kami sked in power interruption kasi Lunes nga adlaw pero may ada naman masubo nga balita kay may ada sa nga Warrior of Light nga nagbuhisin kinabuhi didan Sabado nga adlaw samtang nag-aayadhan linya han kuryente di syudad han Borongan. Hapag taga tubig waray sked in water interruption iton Borongan Water District yan na nga oras nga hapag taga Pasi Orden nagpapabilin nga mahimyang iton probinsya iton Eastern Samar kayla damo daman adton sino ba damo aton na aristo haigin patuman nga simultaneous anti-criminality law enforcement operation. Yan parahan headlines ng mga balita na hikayhan Radyo Pilipinas sa Borongan para yung adlaw Lunes, January 26, 2026. Ha supervision hito na among station manager Ate Rosa Rivera Abunda nga didiha technical kaupod ko Engineer Al Queen Baldonido amo ni papahat adton panguna haton mga balita para yan ang adlaw nahikayan Radyo Pilipinas sa Borongan. Siyahan 6,000 nga senior citizens di syudadan Borongan makarawat hin 6,000 nga monetary allowance di kang local government unit han Borongan. Mangrove tree planting activity naging malangpuson habungtohan San Julian ngan samtang 300,000 nga kantidad in smuggled nga mga sigarilyo na kumpiskar han Philippine National Police habungtohan giwan. So Ms. Jima atong detalyan mga balita amo ni papahat sa second round hataramdan. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, ang salamat. Thank you so much, Miss Daisy, sa imong pasiuna. And for the first time, makauban na ho ang DYDC sa VSU. O karon na ato makauban mga higala ang gwapo ug batanon nga si Sir Claudy. Si Claudy Kayunda. Good morning, Claudy. Good morning, Eastern Visayas. Yes, good morning Miss Jima. Og Good morning. Salamat sa tiyang pag-introduce no. Og good morning sad sa atong mga kauban diha sa Borongan kang Miss Daisy og sa Calbayog kang Miss Charmaine nga mahusay gihapon. Nga of course kan Sir Rodrigo sa Philippine Information Agency. Yan, so good morning. Mayong buntag Eastern Visayas, mayong buntag Visayas State University dinhi sa Baybay City, Leyte. Ug maupay gihapon nga aga ito naton mga suki nga man marati dinhi may probinsyahan Leyte. Probinsyahan Southern Leyte nga habugos nga probinsyahan Samar. Maupay nga aga nga hinaton ta ada kamuhiton maupay nga kabutang niya nga mga takna. Sa makausap good morning sa tanang naminaw. Bisan asang dapit ingon man sa mga nakaantabay sa atong live sa kadatag sa natong Facebook account no. Sa ngalan sa mong station manager nga si Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villagonzalo, kini si Glody Kayunda,
alang ning atong tulumanon ang Good Morning Eastern Visayas. So sa update diri sa weather update diri sa Dakbayan sa Baybay. So maulanon gud ang na-experience diri sa Dakbayan sa Baybay karong adlaw. Hinay nga ulan ang nasinati uban sa temperaturang 23 degrees Celsius hangtod sa 26 degrees Celsius. So taas ang humidity 97%. Busa mabati gihapon ang kainit bisan pa og nag-ulan. So hinira ang hangin adunay gikusgon nga 6 km per hour. So nagpahimangno ang pag-asa nga magandam sa payong ug magbantay sa dalan tungod sa basa nga kahimtang ug according sa pag-asa sa pagkakaron wala pa naitala nga bagong LPA dinhi sa nasod, no. Sa atong health update nagpahigayon ang Baybay City Health Office og simultaneous nga deworming advocacy sa mga daycare pupils og ginikanan sa Hibunawan ning Dakbayan og sa barangay Igang sa Child Development Center. So kasumpay kini sa pag-obserba sa National Deworming Month. So gipasabot sa mga opisyal nga ang deworming makatabang sa pagpanalipod sa mga bata batok sa mga bulati sa tiyan, excuse sa mga nangaon, excuse lang, no, nga makaapekto sa pagtubo, nutrisyon ug pagkat-on sa eskwelahan. So ang nga masabtan mga higala nga according sa Baybay City Health Office ang tambal luwas ug epektibo o ang usa ka tableta, so dako na kayong kausaban kini para sa mga kabataan. So sa water update diri gipahibalo nga walay pagtaas sa rate sa tubig apan gipahibalo nga adunay advance disconnection sa tubig matud sa Baybay City Water District. So katapusan og pagpahimang no, so mag-start na gid ang ilang pagputol o nag-start nga itong Enero 24 hangtod ugmang adlaw. So dapat likayan ang maputlan ang inyong connection sa tubig, so kinahanglan magbayad na gyud mga higala sa mga napay existing nga mga balay ronon, bayra na gyud kini. Og sa update sa kuryente, despite sa pagtaas sa presyo sa kuryente, walay major or lapad nga power interruptions nga gi-report diri sa Baybay gikan sa Layeco 4 og sa kasikbit nga mga barangay. Padayon nga nag-operate ang sistema sa Layeco 4 ang nagserbisyo sa mga konsumidor nga walay dakong outage nga resulta sa pagtaas sa rate. So pahimangno gihapon sa Layeco 4 usahay no adunay schedule maintenance apan kini normal lang nga update og dili tungod sa pagtaas sa rate. Og sa kahapsay og kalinaw diri sa Dakbayan sa Baybay gipalig-on sa Baybay City Police ang kaluwasan sa publiko niadtong Enero 25 tuig 2026 og ubos sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Dexter V. Idilio. Nagpahimutang sila og Police Assistance Desk o kun PADS sa public terminal sa syudad og nagpatuman og ang PNP og checkpoint para sa dito sa Barangay Gaas ning Dakbayan. Ang maong kalihukan nagtinguha sa pagpugong sa krimen, pagpatuman sa balaod o pagpanalipod sa kahapsay sa komunidad. So mao kadto ang update diri sa Dakbayan sa Baybay ug alang sa mga uluhan ning atong mga balita. USSC Baybay nagpahigayon og likhang Viscan project teaching sa Visayas State University. Og NCRC Baybay o NCRC Visayas gipaila ang bagong produktong gikan sa lubi. Keep tuning in alang sa pang balita sa laing dapit ning atong rehiyon ug alang sa dugang detalye sa naasoy nga mga balita. Balik diha nimo kang Miss Jima. Yes, thank you Glody sa imong pasiuna. O gatong takta mga higala mga 24 minutos pasado alas 8 sa kabuntagan. Good morning, Eastern Visayas. Og di ta maglangay ang atong kanunay na nato ikauban every morning ang kugihan nga si Rod Victoria sa PIA. Good morning Sir Rod. Good morning, Eastern Visayas. Mayong buntag sa atong mga ka-Good Morning Eastern Visayas, no, sa atong mga kauban sa Radyo Pilipinas Sogod, Radyo Pilipinas Borongan, Radyo Pilipinas Calbayog ug sa atong DYDC si Sir Glody Kayonda. Mayong buntag sa atong tanan. So sorry kayo nga for the past
nga episode wala ko makita tungod kay nag-usab og ang akong cellphone wala pa ko kayo ka-adjust na pa yung mga technical nga mga adjustonon, so karon nagian na gid siya. Ako nang na kung saan ni siya. So karong buntaga atong masinati nga ang atong sitwasyon karon sa panahon diri sa probinsya sa Biliran, kuan siya makulimlim, cloudy siya. So pero wala pa wala pa yung mga pag-ulan, pero siguro sa mga pipila ka oras gikan karon basin og mauwan ni kay murag dag-umon gyud. Pero gyud ang dagom diri sa probinsya sa Biliran, unya nata karon sa 23 degrees Celsius, medyo tugnaw. So nasinati nato nga sa pipila na kasimanang nakalabay, murag tugnaw gyud. Murag diligan ni mayoy kaligo. So pero kay nag-opisina ta, so mga ligo gyud ta kay masimutan po ta sa atong mga kliyente. So, makato ang sitwasyon sa panahon diri sa probinsya sa Biliran. Bahay naman sa peace and order for the past several weeks, atong masinati nga adunay mga ginagmay nga mga panghitabo, pero dili siya negligible siya nga mga panghitabo nga makapakgang sa peace and order situation. Generally, ang probinsya sa Biliran, kuan gini siya, generally peaceful gini siya. Mao nga daghan kayo ang mga mumuhunan nga mububo din puhunan tungod kay nakita nila ang kahimyang sa probinsya sa Biliran sa kinatibukan. With regards naman sa atong power, aduna kita na sinati nga pagkapaong niadto lang mga Sabado siguro to, pero karon wala na. Apan ang mga konsumidor ning aray lang sa kataas sa kuryente sa pagkakaroon kay nakita nila sa ilang mga power bill sa Enero. Medyo nitaas yan, nakugang ang mga pipila ka mga konsumidor, pero matod pa sa uban nga tahosan nga itong nabati, this is all throughout Region 8 nga medyo may pagtaas sa atong singil sa kuryente. So dili na to na siguro kalikayan tungod kay aduna sila ilang mga kaugalingong mga scam nga kit sila nakasabot, pero kita nga mga konsumidor siguro kisusi usab kay nganong kini nga may taas. Kay ning aray gyud ang atong mga konsumidor sa power bill karong Enero. Bahay naman usab sa atong tubig, mao lang gihapon, okay lang gihapon ang water distribution sa Naval Water District, ang lone water distributor dinhi sa capital town sa probinsya sa Biliran. Mao lang kadto sa ang atong mga Good Morning Eastern Visayas sa ngalan sa atong regional head nga si Rian Arinto, sa atong assistant regional head Neil Lupido, sa atong mga provincial information center managers sa unong ka probinsya. Good Morning Eastern Visayas. Sa atong mga balita, una, wala pa development proposal para sa Biliran Geothermal Project 2 matod pa sa OIC Pinro sa probinsya sa Biliran. Project 2 sa Biliran Geothermal dili pa proceed kung dili pa operational ang Project 1 matud pa ni kanhi board member Igano og Pinro Biliran nagawag nga ilakip ang tree clearing og tree nurturing sa ipagayon puhon nga mga tree planting ug nga makatukiban ani adto sa atong ikaduha nga edisyon sa Good Morning Eastern Visayas. Again, good morning. Good morning, Eastern Visayas. Yes, thank you Sir Rod sa imong pasiyo na. Balik ta karong taud-taud mga higala para na sa paghatag sa detalye sa atong mga balita. Okay, so diri sab sa atong lalawigan sa Southern Leyte, ato dang tusab nga ipadangat ang ato nga mga kalambuan diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte sa pagkakaron mga higala. Sa mga nag-unang mga informasyon gikan sa ato nga mga frontliners, International Organization for Migration gisusi ang recovery sa Silago human sa Bagyong Tino. Atong masayran ang detalye pinagi ni Aljon Malot. Samtang school allowance assistance sa LGU Sogod nadawat na sa mga scholars. Sa report ni Jevic Epes, PWD sa Isla Salimasawa, Southern Leyte nakadawat og ayuda og usa ka wanted person nga taga-Buntok sikop sa Dakbayan sa Makati. Kini guban pa masayran nato inigbalik nato sa atong mga detalye sa ato nga mga informasyon. Good morning, Eastern Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Good morning, Eastern Visayas. Okay, welcome back mga higala para sa second round sa atong Good Morning Eastern Visayas. Mao nang pakatod sa mga informasyon dinhi sa atong mga suking tigpaminaw all over the world. Okay, ato nang sugdan ang maong mga informasyon pinagi sa ato nga mga kaubanan. Ato unahon ang Radyo Pilipinas Calbayog, followed by Borongan, UIDSC ug ang Philippine Information Agency. Good morning, Eastern Visayas. Maganda mga salamat Ate Gemma Destriza ngan para sa detalye sa mga balita dinhi sa Good Morning Eastern Visayas. Siyahan sa Radyo Pilipinas Calbayog, mga bagito nga campus journalist sa Calbayog Pilot Central Elementary School nanguna sa Regional Schools Press Conference 2026. Pamatian tan detalye matikang Kansuzat Pretensyo. Radyo Pilipinas Report. Naghatag san pasidungog sa syudad San Calbayog ang mga campus journalist San Calbayog Pilot Central Elementary School mahuman magdaog sa Regional Schools Press Conference 2026 nga gindumara sa naglabay nga semana sa Sugod, Southern Leyte. Api sara san pagiging first-timer sa Paisan-Isan na mayagbag ang koponan, mahuman kilalanon nga kampyon sa radio script writing and broadcasting elementary Filipino nga ginkokomponer ni Althea Lanceiraz, Vian Iza Tarayo, Diana May Hulaton, Lori Jeshen Puyat ug Aisha Farah Aba sa paggiya ni Coach Daisy Alengan Jonal Advincula. Ginkilala liwat si Kent Fermilan como Best Anchor ngan si Sean Martin Obong como Best Technical Director pati na ang Best Infomercial Award. Samtang nag-uli naman sa ikaduha nga pwesto sa Radio Script Writing and Broadcasting Elementary English ang kuponan nga ginbubugos ni Rashane Lawrence Adik, Letzi Kate Jauhari, Liana Leila Caba, Florencio Forth Belio,
Hil Vincenzo Nuevo, Stephanie Maribuhok, ngan Tatiana Kendra Amante sa ilarom san paggiya ni Coach Jonal Advincula. Basar kan Coach Advincula an ini nga pagkamanilampuson resulta san maduroto ngan mahugot nga pag-andam ngan padayon nga suporta san mga magturutdo administrador ngan mga kabulig nga institusyon. Pagpamatuod an ini nga kadaugan san kamakarit ngan dedikasyon san mga kabataan nga journalist san Kalbayog. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Damang salamat sa nimo report, Suzette Pretencio. Good morning, Eastern Visayas. And at oras, 35 minutos na nakalabayhan alas 8 haagan. We're saying good morning to Merly Hicomo and friends Navarrete Probe. Ngansyahan nga balita, nahikayhan Radyo Pilipinas sa Borongan para yan na ngadlaw. 6,000 nga senior citizens sa syudadhan Borongan makarawatin 6,000 pesos monetary allowance tikang han local government unit. Ang detalyihan report tikang kan Engineer Sok Aberia. Radyo Pilipinas report. 6,600 ihapin senior citizen sa syudadhan Borongan ang makarawatin kantidad 6,000 pesos nga ayuda pinansyal tikanghan lokal nga pamunuan ang nagpapadayon na gindudumara nga piaw tapag binuligay hit City Treasurer's Office, City Social Welfare Development Office, Federation of Senior Citizens sa Borongan, Office for Senior Citizens Affairs, ug Barangay Senior Citizens Associations aging tikangan na naglabay nga mga adlaw nga gimbubuhat mismo ang mga barangay han syudad. Iniya kantidad din monthly monetary allowance sa nasabi nga senior citizens para ikaduha nga semestre han tuig 2025. Ngan ginparigunan ini nga social services ang ginpapangwit ang lokal nga pamunuan ng City Ordinance number 295 series of 2024 an ordinance revising section 4 of City Ordinance number 210 series of 2021 entitled an ordinance granting monetary allowance to eligible senior citizens in the city of Borongan and for other purposes as amended. Kundi na Section 4, hining ordinansa ginmamando at 1,000 pesos nga monthly monetary allowance nga adtuan eligible senior citizens sa syudadhan Borongan, senior citizens nga diri upod ang social pension for indigent senior citizens program ng gobyerno nasyonal. Samtang ginaawhag ang senior citizens nga wala pa maduhulian na sabi nga kalungkanayan nga makipagsumpayan ng mga opisyal ang iratag sa tagsa nga Barangay Senior Citizens Association para ang pinaka-ori nga schedule hining out. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damang nga salamat ang report ati Sok Aberia. Good morning, Eastern Visayas. Og alang sa atong mga balita diri sa Dakbayan sa Baybay nga nakalap karong adlaw, USSC Baybay nagpahigayon og likhang Viscan project pitching sa VSU. Alang sa mga detalye atong makauban si Micaela Gongora. Nagpahigayon ang University Student Supreme Council kon USSC Baybay sa likhang Viscan, the VSU project pitching sa Smart Classroom sa Visayas State University kon VSU Baybay City. Ang kalihukan giangkla sa tema nga Innovate, Inspire, Implement, Empowering VSU Student Organizations. Ang ayang masayran nga ang maong kalihukan nagtanyag og plataporma alang sa mga akreditadong organisasyon sa estudyante aron ipresentar ang ilang mga project proposals. Tumong niini ang pagdasig sa mga student leaders sa paghimo og mga makabag-o ug makahulugang ideya, pagpalig-on sa kolektibong aksyon ug paghubad sa mga konsepto ngadto sa mga feasible ug malungtarong proyekto nga pinasubay sa Sustainable Development Goals kon SDGs ug sa VSU core values nga service, truth, resilience, integrity, discipline, excellence and social justice kon strides. Ang likhang Visca nagsilbi nga usa ka developmental exercise on leadership, estrategikong pangpanghuna-huna og epektibong komunikasyon sa proyekto, samtang gipasi ugda ang accountability og kooperasyon tali sa mga organisasyon. Dugang pa 3 ka organisasyon na makadawat og 10,000 pesos nga cash grant aron suportahan ang implementasyon sa ilang proyekto.
Ang mga proposal gisusi ni Director for Student Affairs and Services Dr. Cristina Gabrilio, Mr. Jose Celso S. Perez o Presidente sa USSC Kyle L. Ambid nga nagpaligon pa sa paningkamot sa konseho sa paghatag-ahom sa mga student leaders. Gikan sa VSU DYDC-FM, Micaela Gungora, Good Morning Eastern Visayas. Daghang salamat, Micaela Gondora. Good morning, Eastern Visayas. Samtang diri sa atong Philippine Information Agency sa mga report nga nakuha ni Sir Rod Victoria, sumapa sa ijang report para karong adlaw, wala pa'y development proposal para sa Biliran Geothermal Project 2 matud pa sa OIC PNR officer sa probinsya sa Biliran. Ang report ni Sir Rod Victoria. Radyo Pilipinas report. Yes, Sir Rod, please come in. Giklaro sa Department of Environment and Natural Resources o DENR nga wala pa sila nadawat mabisan unsang development proposal para sa gikabaniong ikaduhang hugna sa Biliran Geothermal Project o BGP2. Matod pa sa pamahayag ni Forester Elmer B. Labaclado o IC Provincial Environment and Natural Resource Officer sa Biliran sa gipahigayon nga kapihan sa PIBR niadtong Enero 21, dili pa mahimo ang expansion sa proyekto tungod kay wala pa gani na operationalize ang phase 1 nga namutang sa lungsod sa Kaibiran. Giingon sa miya nga walay angay kabalaka ang publiko, ilabi na kung ang basihan lamang mao ang mga balita sa social media. Sumala niya daghang hugna o striktong proseso ang sundon sa dili pa masugdan ang bisan unsang geothermal undertaking sa bahin sa DNR. Dungan kining ipatuman uban sa Department of Energy, ilabi na nga flagship program sa gobyerno ang renewable energy, lakip na ang geothermal, solar, wind o hydroelectric power. Ipasabot ni Labaclado nga kasagaran sa supply sa kuryente sa rehiyon nagagikan pa sa coal-powered plants nga ilan nga dunay dakong epekto sa kinayahan. Busag liso sa national government ang paggamit sa green o renewable energy resources. Gitong usab niya nga sayop ang pagtuong ang geothermal energy makadaot sa kinayahan. Pananglitan nini ang tungon ng geothermal power plant sa Ormoc, usa sa pinakadako sa Asia. Nga kapin sa 20 katuig nang nag-operate nga walay dokumentadong grabe nga kadaot sa palibot tungod sa water rejection process. Sumala sa DNR ang geothermal exploration mag-agi una sa preliminary evaluations o feasibility studies. Kung mapamatod ang viable ang proyekto, dito pa lamang muduol ang mga investor sa host LGU o sa opisina sa gobernador alang sa konsultasyon, clearance o formal nga presentation sa proposal. Busa gihangyo sa DNR ang publiko nga magpabiling alerto apan kalmado o magsalig lamang sa opisyal nga impormasyon gikan sa gobyerno. Sa kasumpay na to nga balita, no, Project 2 sa Biliran Geothermal dili pa Thank you, Sir Rod. Simple? Yes, ma'am. Sa kasumpay nga balita, ma'am, Project 2 sa Biliran Geothermal dili pa mapusid kung dili pa operational ang Project 1. Number 2 na sa dito. Thank you, Sir Rod, sa imong report. Good morning, Eastern Visayas. Samtang diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte, para karong buntaga mga higala sa ato nga mga report nga nahikay sa lawak balitaanan o gikan sa ato sab nga mga frontliners. International Organization for Migration giso si ang recovery sa Silago human sa Bagyong Tino. Ano ang report ni Aljon Malot. Radyo Pilipinas report. Yes, Long John, please come in. Gibisita sa mga personahe sa International Organization for Migration kun IOM UN Migration ang Silago Southern Leyte kiniagi ga pagsuporta sa post-typhoon Tino recovery efforts ug sa pagkonsiderar sa Silago isip usas sa mga target nga lungsod alang sa posibleng interbensyon. Gidahong ang pagsusi gihimo isip kabahin sa generating renewable and innovative designs for displacement con grid project sa IOM nga tumong ang pagpatuman og climate responsive ug sustainable energy solutions aron suportahan ang mga lokal nga komunidad panahon sa emerhensiya. Gibisita usab sa IOM team ang municipal evacuation facility sa Barangay Tubod aron susutaon ang potensyal nga interbensyon.
Ngunit nini, mapasalamatan ng lokal nga panggabhanan sa silagong ngadto sa IOM UN Migration sa pagsuporta sa lungsod sa paningkamot na makabot ang mas luwas o mas ligon nga komunidad. Balita gikan sa lungsod sa Silago para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Balik din sa Radyo Pilipinas Kalbayog, Northern Samar, ginduduso ang pagkamayada Eye Care Center sa probinsya. Pamatian tan detalye sa akong report. Radyo Pilipinas Report. Padayon na nagtitikihitaas ang demand sa pagkamayada madali ma-access nga eye care services sa Northern Samar tungod sa paghataas sa mga eye health issues sa lugar. Mahihinumduman nga ginaprobaran na ang ordinansa nga nag-iestablisa sa komprehensibo nga eye care program sa probinsya. Kasunod sini, ginpoporma na ang implementing rules and regulations sa ordinansa ug ang referral manual para pagparigon sa interlocal health zones. Como parte sa preparatory phase sa proyekto, iglalakip sa manual ang dalauman nga patient flow tikang sa primary care providers pakadto sa mga ospital ug sugad man ang pagbuhat ocular visit sa prospective site ng Northern Samar Provincial Hospital sa nag-iestablisa nga eye care center. Pinaagi sa proyekto, ginlalauman nga mas mapapaupay pa ang pagpadangat eye care service sa Northern Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Good morning, Eastern Visayas. Samtang dugang nga balita, nahikayhan Radyo Pilipinas sa Borongan, mangrove tree planting activity malangpuson nga ginbuhat habungtohan San Julian. Ang detalyihan report tikang Kandayan, Kamplon. Radyo Pilipinas Report. Usa itong mga aktibidades sa San Julian Bayanihan Program inan pagbuhat mangrove tree planting activity. Dininin malangpuson nga gindumara sitio Limlim ngan Barangay Labas, San Julian, Eastern Samar adton Biyernes Enero 23, 2026. Ang aktibidad din ay mugsuwa paungunan San Julian Municipal Environment and Natural Resources Office or MENRO. Din aktibo ini nga pinartisiparan han grade 12 immersion students han San Julian National High School. Kaupadadton ira immersion advisor. Pano ini nga tree planting nga maparigon iton proteksyon ha kabaybayunan nga diin usa nga pamaaging komunidad ha pagproteher hiton kalibungan. Gintagan gihapon doon na nasabi ang aktibidad ang pagbuhat hin orientasyon kasumpay hin importansya han mangrove forest nga usa nga natural nga panalipod kontra coastal erosion, storm surge nga makusog nga balod. Nga inigimpahat ni OAC MENRO Mr. Israel Hataas. Dugang paaya gihapon iging padangat ang dagang mapapelhan mangrove forest como sa iton mga orokyanan hin magdirodilain nga mga marine species nga nadton mga responsibilidad han kabataan ha pagpreserbar iton natural nga rekurso. Ang malangpuson nga kolaborasyon yan pagkakausan mga estudyante nga San Julian LGU personnel inagpapakita iton tinuod nga spiritu han bayanihan ha pagprotektar iton baybayon ug kalibungan. Impormasyon hikay pinaagihan LGU San Julian. Para Habagong Pilipinas, Dian Kamplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damang nga salamat ang report, Dian Kamplon. Good morning, Eastern Visayas. Og sa lain pang balitang nakalap dinhi sa dakbayan sa baybay, NCRC Visayas gipaila ang bagong produktong gikan sa lubi. Alang sa mga detalye ani ang akong report. Gipaila sa National Coconut Research Center Visayas kon NCRC Visayas ang usa ka bag-ong gourmet nga merienda nga nagpakita sa gahom sa panuki-duki o inobasyon sa pagkaon, ang makapuno biskuti. Ang makapuno biskuti giinspirar sa Italian nga biskuti o gigamit ang makapuno, usa ka natural nga mutant sa lubi nga nailhan sa iyang jelly-like nga porma ug mas tamis nga lasa kumpara sa ordinaryong lubi. Gidugangan usab kini og sapal og pinuga nga unod sa lubi, usa ka byproduct sa paghimo og virgin coconut oil. Tungod niini, ang produkto adunay lahi nga creamy nga kahumot, hamis nga katamis ug lawom nga lami nga nagpalahi niini sa kasagarang biskuti.
Gipalambo ang produkto pinaagi sa research-based nga formulasyon ug standardisadong proseso. Lakip ang gi-optimize nga twice-baked nga pamaagi aron masiguro ang pare-pareho nga texture, kalidad ug lami nga angay na para sa komersiyalisasyon. Gipakita usab sa makapuno biskuti ang value adding sa mga rekurso sa lubi. Pinaagi sa paggamit sa makapuno og mga byproduct sa lubi, napalapad ang paggamit sa lokal nga hilaw nga materyales ug napaligon ang coconut value chain. Labaw pa niini ang produkto usa ka ehemplo kung giunsa magtagbo ang inobasyon, tradisyon ug kultura. Sa padayon nga research and development, ang makapuno nga usa ka bililhon nga produkto nahimong gourmet nga merienda nga makahatag og dugang kita ug oportunidad alang sa mga mag-uuma sa lubi ug mga MSMEs. Labaw pa sa yano nga merienda ang makapuno biskuti. Nagpamatuod nga ang siyensya o panukiduki makahimo sa pagpausab sa lokal nga sangkap. Naghiusa sa malungtarong agrikultura o merkado nga komersalisasyon samtang naghatag og lami nga pagkaon nga makapahimulo sa komunidad. Gikan sa VSU DYDC FM, Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang ato balikan ang report gikan sa Philippine Information Agency gikan ni Sir Rod Victoria. Project 2 sa Biliran Geothermal dili pa mo-proceed kung dili pa operational ang Project 1 matud pa ni kanhi board member Igano. Ani ang report, dugang report ni Sir Rod Victoria. Radyo Pilipinas report. Yes, Sir Rod, please come in. Dili dapat ipadayon ang Biliran Geothermal Project 2 kung dili pa operational ang Biliran Geothermal Project 1. Mao kini ang pagklaraw ni Attorney Edgar Igano kanhi board member sa Sangguniang Panlawigan ug samtangang Provincial Information Officer sa probinsya sa Biliran. Diya sa gipagayon nga kapihan sa PI Biliran ni atong Enero 21 kauban si UIC PNR Officer Elmer B. Labaclado. Idugang pa niya Igano nga ang Project 2 kinahanglan og bagong proseso, consultation, permit ug ECC kay dili mahimong gamiton ang ECC sa Project 1 para sa Project 2. Sa pangutana kung makapaundang bang local government sa proyekto, nitubag si Igano nga oo pero dili basta-basta. Dili sila makabito sa national project apan makapahunong sila kung alunay paglapas sa Environmental Compliance Certificate o kung ECC o kung dili masunod ang mga requirements. Ang gobernador sa Biliran, si Dr. Roger Espina, klaro usab nga dili mo yun sa Project 2 base sa iyang gimantala nga pamahayag sa saka social media post matud pa ni Igano. Thank you, Sir Rod, sa imong informasyon. Good morning, Eastern Visayas. Samtang balik diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte, sa dugang nga mga kalambuan, school allowance assistance sa LGU Sogod nadawat na sa mga scholars. Ania ang atong report. Radyo Pilipinas report. Gipagawas na ang school allowance assistance nga 5,000 pesos kada semester alang sa 80 ka LGU PET scholars sa unang semester sa school year 2025-2026 sa pagpanguna ni Mayor Sheffrey Tan dinhi sa lungsod sa Sogod. Sa iyang padayon nga pagtabang sa edukasyon, daghang estudyante sa Sogod ang nakabenepisyo niini sukad pa niadtong 2004 ug hangtod karon. Gingon sa mayor nga importante ang suporta sa katawhan ug sa mga taxpayers aron mapadayon ang mga programa ilabi na sa mga kabus nga mga estudyante apan utukan. Nagpasalamat usab ang mga scholars sa LGU Sogod ug sa mga ginikanan sa mga nahimong tabang sa atong pangagamhanang lokal sa pagpatuman sa programa nga naghatag og dugang suporta sa ilang pag-eskwela. Balita gikan sa LGU Sogod para sa Bagong Pilipinas, Chema Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Takna sa Radyo Pilipinas, 53 minutos pasado alas 8 sa Kabuntagon. Good morning, Eastern Visayas. Tatapusan nga balita dinhi sa Radyo Pilipinas Kalbayog, wanted sa kaso nga statutory rape na aresto sa Calbayog City Police Station. Naaresto sa mga personahe sa Tinambakan Substation sa Calbayog City Police Station ano sa nga lalaki nga wanted sa kaso nga statutory rape. Ginkilala ang suspect nga si alias Boy, 35 anyos, residente sa Barangay Cagbilwang, Oquendo District,
nga may warrant of arrest nga gingawas sa Regional Trial Court Branch 32 Calbayog City sa Enero 5 nga waray ginrekomenda nga piyansa. Ginpasabot sa suspect ang rason sa iya pagkaaresto ug ang iya mga katungod antes gindara sa Calbayog City Police Station para sa dokumentasyon ug ginpailarom sa kustodiya sa korte. Sigon kan Police Lieutenant Colonel Denver Reveta, padayon ang paningkamot sa Calbayog CPS nga maipatuman ang balaod ug mamentenar ang paz e orden sa syudad San Calbayog. Good morning, Eastern Visayas. Ngan samtang katapusan nga balita na hikayan Radyo Pilipinas Borongan. 300,000 pesos nga kantidad din smuggled nga sigarilyo na kumpiskarhan kapulisan habungtohan giwan. Aadi anakon report. Radyo Pilipinas Report. Inaarestohan mga otoridad ang Giwan Municipal Police Station and 31 anyos nga lalaki katapos marikupuhan hindi na aligar pinalusot o smuggled nga mga sigarilyo. Iniinhaig ginlunsad nga by bust operation sa Barangay Surok didan Biyernes nga adlaw Enero 23. Ang suspitsado inging kilala alias nga Larry, waray trabaho ang residente han Sogol, Southern Leyte. Ha koordinasyon han iba-iba nga unit han Philippine National Police ang operasyon ng gimpangunahan ng Giwan Municipal Police Station nga pinamumunuan ni Police Captain Brian Julius Abiliar. Kaupod ang Intelligence Unit ang Eastern Samar Police Provincial Office ngan 2nd Eastern Samar Police Mobile Force Company. Sumalan reportan PNP alas 6:50 kilopan madakpan ang gintatahapan samtang aktual nga nagbabaligya ngan may kaputan mga kontrabando nga sigarilyo. Narikobrete ka nga posesyonan suspitsado ang 250 ka rim hen hector nga sigarilyo, 49 ka rim hen Kings Open nga sigarilyo, usa nga handheld radio ngan 500 peso bill nga nagserbi nga bypass money. Ginbabana-bana naman nga maabot ng 300,000 pesos ang kantidad hanggang sisaring smuggled nga mga produkto. Sigun kan Captain Abiliar ang operasyon ang gimbuhat at ubangan ng kapitanan Barangay Surok para masiguro ang transparency ng legalidad ng proseso. Ang suspitsado kaupod ang mga nakumpiskar nga ebidensya inaada na kustodiyahan giwan MPS para ang dokumentasyon ngan pagpasaka hinkaangayan nga kaso. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borong. Miss Gima, din hinamon tinatapos ang pagpahamtangan mga balitahan na Radyo Pilipinas Borongan para ng adlaw Lunes, January 26. Nga nangaran hito na amon Station Manager Ate Ruth Rivera Abunda, Admin Officer Kuya Rizal Boboy Rubin, Chief Tech Joy Policarpio, nga nako naging kapartner di Engineer Alquin Baldonido, ini Daisy Lalosa Bilizar na sa ringada mga salamat nga magandang morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Og mao kato mga balitang nakalap din sa dakbayan sa baybay. Daghang salamat sa inyong padayon nga pagpaminaw. Og mao kadto ang atong tulumanon ang Good Morning Eastern Visayas ang ngalan sa mga station manager si Dr. Cristina Gabillo, radio engineer Sean Villagonzalo, kini si Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Samtang ato'y padangat ang katapusang report gikan sa Philippine Information Agency gikan ni Sir Rod Victoria, Pedro Belira nag-auhag nga ilakip ang tree caring o tree nurturing sa ipahigayon nga tree planting. Ang report ni Sir Rod Victoria. Radyo Pilipinas Report. Yes, Sir Rod. Kusganong giawag sa buhatan sa Pedro Biliran nga dili lang kutob sa pagtanom o tree planting ang buhaton apan ginahanglan ang tree caring ug tree nurturing aron motubo ug maayo ang matanom nga mga species sa kahoy. Mga pinanggiluwatan sa mayag agi og kinasingkasi nga paghangyo ni si Pedro Elmer Bilabacado yasa gipagayon nga kapihan sa Biliran nitong Enero 21. Agi og pagsanong ug pagtabang sa iyang buhatan sa pagayon nga First Provincial Clean and Green Day nga ipasigdahan sa provinsyal nga pagamahalan sa Biliran nga ipegayon sa Pebrero 27. Kiligwenda ni Lambarcado ang alunay disingitin ng mga tao sa matag barangay nga matutok gayod sa pagkatiman sa matanom aron kini mulambo ug mutubo sa hipit nga mamahimong kahoy o punuan sa kahoy.
Ang mga LGUs pagkatagal sa umapa sa pinrobliran aron mahibawaan ang mga lugar nga angay tamnan ug masiguro nga tarong ang pagplano sa pagpanom. Kini usa ka dakong lakang aron maprotektahan ang kinaiyahan ug masiguro ang sustainable development sa biliran. Ang pinrobliran usab ang maghatag og planting materials sa alang sa mga LGUs ug barangay. Gipasabot usab nga ang tanan nga mosalmot nga indigenous species sama sa tuog, mahogani ug uban pang itanom lamang ug likayan pagtanom ang mga invasive species sama sa mangyong o pepper tree nga makadaot sa kinaiyahan. Thank you, Sir Rod, sa imong report. Good morning, Eastern Visaya. Takna sa Radyo Pilipinas, 59 minutos na pasado alas 8 sa kabuntagon. Wala tayo oras, so manamilit na lamang Miss Charmaine. Yes. Damang salamat at Ejama Distrizangan din hinaluwat nagtatapos ang partisipasyon sa Radyo Pilipinas Kalbayog. Sa ngaran sa natin Acting Station Manager Hinaro Novelon, ako ang iyo nakaupod Charmaine Perito Balvas. Damang salamat sa natin tagkontribuar balita Suzette Pretensyo nga nakaupod liwat natin sa Master Control si Engineer Joven Cardenas. Damang salamat and good morning Eastern Visayas. O sa kinatibukang fersa sa Radyo Pilipinas Sogod, si Noel Palogod sa Master Control, sa pagpanguna sa atong Station Manager Dudens Alaras. O sa atong mga frontliners, Aljun Malot, Miss Ruya Mikate, Roel Bugnos Jr., Dalia Urit Atwil, ug Chevik Epiz. O sa ngalan sab sa atong panag-uban karon, thank you so much kang Miss Daisy Belizar sa Radyo Pilipinas Borongan, Miss Charmaine sa Kalbayog, Glody Kayunda sa DYDC VSU o si Rod Victoria sa PIA, kini si Gemma Destriza. Magpasalamat sa atong panag-uban dinhi sa atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Radyo Pilipinas.